seryoso pala. Ikaw lang kasi nagbibiro ka lang, kaya pinibiro kita. Yung sensibilidad ko dyan, hindi ko tatakasin. Ginagawa ko na ang lahat para lang masuportahan kayo, di ba? Anong ginagawa Nagalat ako na mas magandang trabaho, mas malaki ang sahod para masuportahan kayo. Nandito po sa ating studio, si Miss Judy Ann Oxima. Hingi siya ng tulong, idol, na makakausap ang kanyang kinakasama na isa daw pong guro. Ano po itong reklamo ninyo sa inyong kinakasamang si Mr. Milan? Sir, ang pakay po ko dito, sir. Sustento lang talaga, sir. Kanina, siya yung nakausap ko pala behind the scene. May kwento niya sa akin kung bakit tinakasan niya yung kanyang kinakasama. And now, ang kailangan niya ay sustento. Umiyak siya kanina doon eh. Pero itong si kinakasama, umiyak din daw? Sige, kausapin natin si Mr. Joel Milan. Sir Joel, andito po si Ma'am Judy. Gusto ko lang makausap. Sige, mag-usap. Yes, sir. Sige po, pakausap po. Joel, sinabi ko na sa'yo, di ba? Yung mga ginagawa mo sa amin ng anak mo. Ginawa ko na, nagpunta na ako kay Sirap eh. Di ba, ang dami ko na pasensya sa'yo, pero ginagawa mo pa rin. Bigyan mo pa ako ng isang uling tsansa kasi alam mo naman, marami rin kasi akong iniisip kaya hindi rin ako basta-basta mga kilos. Alam mo naman anong sitwasyon natin eh. Di ba naman kailangan ipunta pa dyan? Hindi naman natin ayusin na dalawa lang tayo dyan. Bigyan mo pa kayo ng isang pinakauling tsansa. Hindi, nang Joel. Para magampanan ko naman yung pagkukulang ko sa inyo. Alam ko namang mali ko lahat yan eh. Bigyan mo pa ako ng isa pang uling tsansa lang. Parang awa mo na, para lang mabuo yung pamilya natin. Ayaw ko nalalaki yung bata na hindi patay niya. Ang layo-layo ng sigo sa amin. Pag-isipan mo mabuti, sana bumalik na kayo. Nagmamakawa na nga rin si mama na para maayos yan eh. Kasi naawa kami sa bata. At isa yun, hindi ko alam kung kumain na kayo dyan o ano, wala kang dalang gatas, hindi ko alam kung saan kayo natulog. Bigyan mo pa ako ng isa pang chance na mapakita sa'yo yung pagbabago ko. Yung mga hindi ko gagampanan ko. Parang awa mo na. Joel, di ba humingi ka ng sorry sa akin, pero ginawa mo pa rin sa akin. Sabi ko sa'yo, ayoko, pero pinipilit mo pa rin ako. Alala mo yon? Anong ginawa mo sa akin? Kahit ayaw ko sa'yo, pero pinipilit mo pa rin ako makipagtalik. Di ba na naman ka na nga yung party ko masilan? Pinipicturan ko pa nga, pagkatapos mo natin pagtalik. Pero anong ginawa mo? Ginilit mo pa rin. Hindi mo ba alam yon? May kaso yon, pero sinabi kanina na huwag na po, gusto ko po na sustento na lang, sir. Ngayon okay, na lang, Sir Joel. Yes, sir. Ang tawag po noon is marital rape. Kung ayaw po ng inyong asawa o kinakasama, yes, sir. Hindi niyo po pwedeng pilitin. Tanggap ko naman po, sir. Aminado naman po ako na nagkamali ako talaga sa kanya, Kasi, sir, ang kwento niya sa akin kanina... Ang gusto ko lang sana, sir, bigyan niya pa ako ng pinakauling sansa, sir. Hindi, makinig ka muna, sir. Ang kwento niya sa akin kanina, kung tama ito, pumapalag-palag siya, ayaw na niya, pinipilit mo raw hanggang sa namagana yung kanyang masera na parte. Doon pa lamang, klarong-klaro, rape po ang pwede maikaso sa'yo. Yun daw isang dahilan kung ba't siya tumakas. Sir, kanina yung pakiusap mo medyo hilaw kulang Siguro ganda-gandahan mo pa, baka malay mo, magbagong isip nito si ma'am. In fact, sabi ko kay ma'am, pwede kang kasuhan. Ayaw niya. Yes, sir. Gusto ko talaga mabuo, sir. Handa naman ako magbabago, sir. Lahat ng gusto niyang gagawin ko, sir. Basta wag lang mali, sir. Sige, tanungin ko siya. Sir. Ma'am, sir. Makikinig na ako, sir. Parang awa niya na lang talaga, sir. Ayaw ko masisira yung pamilya namin. Nasa kanya yun, sir. Kausapin niyo siya. Hello, Judy. Joel, sorry parang na lang. Parang mo naman na. Wag mo naman yung bata. Isipin mo naman wala pang alam yan. Bakit? Bigyan mo naman ako ng pinakauling tsansa. Kahit pinakauling tsansa. Kung magkamali man ako, sige, pakulong mo na ako. Tanggap ko yan. Bigyan mo pa ako ng pinakauli. Para lang sa bata. Ayaw ko lalaki na walang pagkikitang tatay yan. Hindi na si Joel. Sorry na talaga. Sorry na, wala na pagkataon, Joel. Hindi mo naman kasi kailangan pumunta dyan. Pwede naman natin pag-usapan. Anong hindi? Di ba sinabi ko sa'yo, hindi ako pupunta nito? Sabi ko sa'yo, sustento ang gusto ko. Pero sinabi mo sa akin, gusto mo sustendihan si Joey ang halagang 500. Kasya ba yun? Hindi ko naman alam na seryoso pala. Ikaw lang kasi nagbibiro ka lang, kaya binibiro kita. Yung sensibilidad ko dyan, hindi ko tatakasin. Ginagawa ko na ang lahat para lang masuportahan kayo, di ba? Anong ginagawa niya? Ako na mas magandang trabaho, mas malaki ang sahod para masuportahan kayo. Mukha ko na nga dito naghanap sa mga tao inutangan, pero sinabi mo pa rin sa akin, pinagmura mo pa rin ako. Yung natulog ka na mahimbing, na umiyak lang si John na madaling araw. Sabi mo sa akin, ina mo, lahat doon. Mga mura ng anak ko, nasaktan ako. Bilang nanay Minado ko naman mali ako Gusto ko talagang itama na lahat. Pagbigyan mo pa ako at pinakauling chance na. Sinabi ko na kung magkakamali man ako, ipakulong mo ako, willing ako. Tanggap ko naman na mali ko talaga lahat yan. Bigyan mo ko chance para mabuo yung pamilya natin. Mahal naman kita, mahal naman talaga kita, kayong dalawa ng anak ko. Ayaw talaga mawala ka sa piling ko. Pagmamahal mo noon pa. Ginawa mo lang akong katulong. Ultin mo mga plato sa lamisa ako pang nagbuhat. Dala lang sa alibabon, samantalang maghugas ka naman ng kamay. Ginawa mo ako. Ginawa mo ako katulong. Lahat ng Diyos sa kapisyo ko na nagigising ako ng umaga. Ultin mo na lang, isusubo ko na lang pagkain. Ultin mo nga sapatos, pinupunasan ko pa.
talaga, Judy, sana mapatawad mo ako. Huwag mo namang ilayo sa akin yung bata. Pag-ayos naman tayo, parang ako mo na mabuo. Gagawin ko lahat ng gusto mo parang mabuo yung pamilya natin. A-adjust ko yung sarili ko para sa'yo. Hindi na. Napapangako ko yan. Hindi na talaga pagbabago. Wala na. Wala na talaga, Joel. Punong-puno na ako. Inubos mo yung pasensya ko, Joel. Alam mo yung taon-taon, ang dami kong pagsubok sa pamilya niyo, pero pinatiis ko alang-alang sa anak natin. Di ba sabi ko sa'yo, ayoko rin mawasak ating pamilya kasi isa din akong wasak na pamilya. Lumayo na. Wala din ako tatay, di ba? Sinabi ko sa'yo, naging tapat ako simula noon. Alam ko naman yung ginawa mong pagmamalasakit sa akin, kaya nagsisisi ako sa mga nag-usay. Pero sana wag mo ilayo yung bata sa akin. Sana mabubar yung pamilya natin. Gagawin ko lahat ng gusto para lang mabuo yung pamilya natin. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Kung tinadaan ko lang sa biro, kala ko kasi Anong biro? Anong biro? Sige nga, yung tuwing umaga, umiiyak si Joey-Ann. Di ba sabi mo, anong minumura mo? Sabi ko, giwarningan kita. Sabi ko, wag mo murahin ang anak ko. Ako lang murahin mo, wag lang siya. Ako nasasaktan sa pagmura mo sa anak ko. Ma'am, ba't niya binumura ang anak mo? sobrang stress na rin kasi sa dami ng problema na iniisip ko eh. Sandali po. Sir, ba't mo inumura ang anak mo, sir? Sir, hindi ko naman siya actually na minumura, sir. Parang nasasabi ko lang, hindi ko naman sinasabi na siya talaga, sir. Parang ko lang, parang nababanggit na lang kasi sa sobrang, stress sa dami ng problema Kaya nga po, sir, stress ka. Stress ka, marami kang problema, hindi mo na kaya, pero ba't binubuntong mo yung problema mo sa anak mo? Yes, sir, lahat naman. Hindi, sir, kasi minsan kasi matutulog ako, kumbaga, naiisip ko, sir, nabibitin yung tulog ko. Parang naistorbo ako, sir, kaya hindi ko naman siya talaga minumura, sir, parang tawag dito, napapamura lang talaga ako, sir, kasi madali kasi talaga akong sir, pag napupuno na hindi ko na kaya mag-isip, sir, ganyan talaga. Kaya nga, sir, yan yung dahilan kung bakit si Mrs. kasi basang-basa ka niya, ayaw niya na makipagbalikan, kahit nang mangako ka na magbabago ka, kaya lang itong ugali mo, nandyan na matagal ng panahon, hindi ka nagbago, so anong guarantee niya na ikaw ay magbabago tulad ng iyong pangako? So ako nakikita ko, the only way na magbabago ka kung ikaw ay magpapagamot. May problema ka, anger management siguro ang kailangan. Yes, sir. Okay, sandali po Ma'am Judy, gusto ko lang sabihin to kasi sinabi niya doon sa research, pakakasalan ka daw niya. Ayoko po, sir. Sinabi ko na po sa kanya, sir, una-una po. Sabi niya sa akin, pag-apply pa lang niya sa school, sir, pasado po siya sa demo teaching. Sabi niya sa akin, magpakasal daw kami. Ang sagot ko, humanap ka na lang ng ibang babae, wag na ako. Ang dami ko ng pagsubok na naranasan sa'yo. Direct na po yun, sir. Ayoko so kahit na nag-offer siya ng marriage, ayaw mo na rin? Ayoko na, sir. Mas maganda na yun na hindi na ako mapagkasal sa kanya kasi wala di mapuntahan, sir. Okay, so sir, yung offer mong pakasal, tinabla ni ma'am. Sir? Yung offer mong pakakasalan siya, tinatabla ni ma'am. Ayaw na niya kahit na mag-offer ka ng pakasal. Wala Ayaw akong niya. magagawa dyan, sir. Di ko naman siya mapipil, pero sana bigyan niya pa ako ng isang chance, sir, para lang sa bata, sir. Sorry na talaga, Joey. Ayaw ko magkaroon ng broken family, sir. Hindi ko pinangarap yan. Sana inisip mo yun. Sana noon pa. Sana pinakita mo sa amin na mahal mo kami, pero wala. Sino bang pamilyado? Alas 11 umaga, umalis ka sa bahay. Umuwi ka ng madaling araw. Sakto ba yon? Hindi ka naman marunong mag-text sa akin. Nag-alala ako. Tuwing tumayo ako na tumataho lang aso. Kala ko ikaw na. Hindi ako nakatulog. Kaya ito na. Teka muna, 11 o'clock siya alis ng bahay, babalik madaling araw. Ano bang trabaho niya? Teacher po siya, sir. Sabi niya, Teacher sa universidad? Sa elementary, high school? high school po, sir. Sir, anong ginagawa mo sa kalye ay madaling araw? Ang alam ko, teacher, Sir. ang pasok ka sa eskwela hanggang pinakadamo, 6 o'clock. Wala po kasi, Sir, wala sir, po, ganito po kasi nangyari, sir. Wala naman po kasing klase nun, sir. Ngayon, ito kasi mga dating kasamaan ko sa nakapasok na ng public, sir. Nag-celebrate yun mga yun, sir. Sumama naman ako kasi gusto ko rin makisama sa kanila, sir. Ngayon, yung nagabihan ako, sir, kasi yung mga natirang kasama ko na teacher na lalaki, sir, nakakuan ko na rin na inuman. Gusto ko rin talaga sana sa umuwi ng 6:30 kaso nga lang. Okay. Inisip ko rin pakikisama, sir. Ang mali ko lang talaga, sir. Sumubra kasi ako sa oras, sir. Pero wala naman po akong ginawa. Uminom lang po talaga kami. Sandali lang, sir. Excuse me, sir. Walang problema, walang masama kung makisama ka sa mga barkada mo. Pero una dapat ang pakisamahan mo si misis mo muna. Bago sila. Yun nga po ang mali ko, sir, eh. Doon na po siya talaga yung nagalit, sir, eh. Alam ko naman po yung pamalian ko, sir. Marami pa talagang pagkakamali sa kanya. Sana bigyan niya pa ako ng pinaka-last chance, sir. Para lang maayos yung pamilya namin mabuo, sir. Ayaw ko nang ganun, sir, nalalayo yung bata, sir. Okay, sandali po, sir. Ma'am, tatanungin ko lang to, kailangan ko lang tanungin. Opo. Hindi kita pipilitin.
Although dito sa amin, habang maaari, pinagbubuo namin yung pamilya. Yes po, sir. Yun po yung pakay talaga namin dito. Ano yung pwede niyang gawin o dapat niyang gawin para sa kasakali man magbagong iyong isip? Sir, kahit anong pang gagawin niya, sir, hindi na talaga magbabago yan, sir. Kasi pag gawain ng isang tao, sir, gawain na talaga yan, sir. Kahit na siya ay magpa-therapy, magpagamot. Hindi na, sir. Umuwi na lang kami sa Bisaya, sir, para maganda po. Okay. Sir, that's the end of the line for you. Wala na talaga, sir. Wala na naman kapag babago pa sa kanyang isip. Wala na akong magagawa dyan, sir. Yung sustento, sir, bibigay ko naman sa kanya. Hindi ko naman ipagdadamot yan, sir, kasi responsibilidad ko yung bata na yun, sir. Mahal na mahal ko yan, eh. Okay. Sir, talagang Pero sana... Sir, sandali lang po. Sir, talagang gagampanan mo yan dahil kami mismo pupunta sa school mo, sisiguraduhin namin na si ma'am ay makakatanggap ng tamang sustento. Sige, meron ka message sana, naputol kita. Sana, sir? Ako naman po talaga yung dapat mag-ano ng kwan sa bata. Kumbaga, para mapalaki siya na mahal, sir. Ako yung para magpo-produce ng kailangan niya, sir. Okay, Alam ko sige. naman po yan. Mahal na mahal ko po yung bata na yan, eh. So sa sustento, pag-uusapan po natin sa barangay o dili kaya dun sa school mo para masiguro na si ma'am ay makakatanggap ng tamang suporta para Pakiulit, sa sir. bata. Maingay po kasi, sir. Sa labas po kasi ako, hindi ako sa Magpipirmahan po kayo sa barangay kasama po yung representante ng inyong eskwelahan na mabigyan ng assurance si ma'am na siya makakatanggap ng tamang suporta para sa inyong anak. Regular. Every month. Okay, sir? Iuwi niya ba ng Cebu yung bata, sir? O sa Manila lang siya? Tanungin mo sa kanya, sir. Daw, Judy. Joel, dyan tayo magpirmahan bago kami umuwi para mayakap mo yung anak mo. Diba sinabi ko sa'yo, hindi ko ipagdadamot yung anak mo. Kasi may karapatan ka doon. Hindi ko Dalayo nga, ipagdamot. Judy. Yung papamasahe ko lang pupunta ng Cebu, bibigay ko na lang sa kanya para mas makatulong sa kanya. Okay, sige. Ganitong gagawin natin, ha? Sige. Mabibisita na madalas, kasi alam mo naman Sandali. Ikat muna natin. Commercial break. Sige, tuloy niyo pag-usap doon sa kabilang booth para mag-usap kayo ni Sir doon. Huwag mo ibaba ang telepono, sir. Pag-usapin kayo ni Miss Judy.